Gandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV. Sa video na to ay meron naman tayong isang bagong topic na pag-uusapan at ito ay nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga nanood ng ating mga videos. Ganon din, maraming salamat din sa lahat ng ating subscribers at mga supporters. Shoutout sa lahat ng mga kasabong nating OFWs. Shoutout din kay Janet Digdigan at kay Jason Canero ng La Union. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So, eto na, ang tanong sa atin ng ating FB Kamanok ay ganito. Sir Bob, ano po ba para sa inyo ang pinakamahalagang katangian ng isang manok na panlaban? At ano pa po ba ang iba pang mga katangian na mainam na kasama ng katangian na yan? So sasagutin ko yan, pero ito base lang sa aking sariling opinion at obserbasyon. Ganun din base sa aking karanasan bilang isang backyard breeder. Kung akong tatanungin mo para sa akin ang pinakamahalagang katangian ng isang manok o tandang sa kanyang pakikihamok ay yung kanyang kakayanan na pumuksa at wakasan ng kanyang katunggali, gamit ang kanyang galing at husay na kumat, yung abilidad ng asintadong pagtabas. Ang kahusayan o galing ng isang manok na puba ay hindi natin masisigurado, malalaman lang natin ito sa mismong araw ng kanilang pag-akyat sa ruweda. May mga manok kasi na nakaukit na talaga sa kanya yung masidhing pagnanais na paglahuin o magapi ang kahit na sinong manok na ilagay mo sa harap niya. Kahit nga ang mga bihasa ay hindi makakapagsabi o makakapaghusga ng tapos, kung ibabase lamang sa isang bitaw ang husay o galing ng isang manok na kubat o tumabas. Ibig sabihin, kahit ang personal preference ko ay yung gusto ko yung magaling siyang kumat, dapat kasama niya yung lakas, tapang at tibay. Talaga din ang tibay, tapang at lakas ng isang tandang upang tumagal o manatili sa kanyang pakikihamok hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Ang tapang para magpatuloy ang isang manok sa kanyang pakikipagtagisan kahit malubha na ang tinanggap niyang mga patama at masidina yung nararamdaman niya bunga nito. At tibay naman ay kailangan din para magawa pa ng isang manok na makalapit sa kanyang katunggali, para makahataw pa ng palo, kahit na malala na yung kanyang tinamong pagtabas sa kanyang katawan. Ang pangatlo naman ay yung lakas, kailangan natin yung lakas para magawa pa ng isang manok na makahataw pa ng may sapat na puwersa o lakas, para yung palo na yun ay pwede pang pumuksa ng kanyang katunggali. Yang tatlong abilidad na yan o kakayahan ay dapat kailangan na magkakasama, dahil aanhin naman ng isang manok ang tibay at lakas kung nangangayaw to dahil sa kakulangan sa tapang. Ganon din, aanhin din ng isang manok ang kanyang lakas at tapang. Kung sa unang salpukan pa lang, hilahod o lugmok na kagad ito, bunga ng mga patama dahil sa wala itong tibay. Ganon pa rin aanhin ng isang manok ang kanyang tapang at tibay kung walang tamang lakas ang kanyang mga hataw at pagpalok para gumawa ng malalim at masidhing pinsala na magre-resulta sa pagwawakas ng kanyang katunggali. Bagamat ang abilidad o kakayanan na kumat o yung tumabas
ang para sa akin ay mahalaga. Ang katangian na to ay baliwala kung hindi ito nakaangkla sa tapang, tibay at lakas. So ibig sabihin ko, kailangan yung pagiging magaling sa kailangan yung pagiging magaling ng manok na kumat, no? Dapat ito nakaangkla sa tapang, tibay at lakas para magamit niya ng maayos ang katangian na to. Halaga magkakasama yung tatlong katangian na yan na sumusuporta doon sa magaling kumat, na sa gayon ay magawa pa ng isang manok na tumagal at manatili sa ibabaw ng ruweda hanggang sa huling sandali, no, na maaari pa siya makabalik sa laban at pwede pa siya manalo kahit may mga patama na siyang malubha sa kanyang katawan. Ang susunod na mga katangian na pwedeng idagdag dyan ay yung kanyang talino, bilis at liksi. So, kung ang isang manok ay mautak o smarte, kaya niyang tantyahin ang bawat sitwasyon at kumilos ng naaayon dito. Alam niya ang dapat gawing pagresponde. Matatantya niya kung dapat ba siyang sumugod, maghintay, o dapat bang magpakawala ng mga palo o mag-abang muna. Alam niya din kung dapat ba siyang umabante o umatras, o kaya umangat o umilag. Ang liksi naman ay ang kakayanan ng isang manok na magbibigay sa kanya ng mga pagkilos o paraan para magawa nito yung kanyang gusto at dapat gawin. Gustuhin man ng kanyang utak na umangat o sumapol, hindi niya magagawa yan kung wala siyang tama at sapat na liksi. Ang isang example dyan ay ang matalino at mautak na manok ay alam kung ang isang sitwasyon ay dapat ba siyang lumipad. Pero kung kulang naman siya sa liksi para gawin ang pag-angat, hindi niya magagawa yan. Mahalaga din at kinakailangan na ang isang manok ay mabilis o may bilis. Para naman magawa nito, ang mga kilos na dapat gawin bago siya maunahan ng kanyang katunggali. Kasi pag mabagal ang manok mo, no, wala siyang sapat na bilis, dun nangyayari palagi siyang nauunahan. Naisin man ang utak ng isang manok na umangat o lumipad siya dahil meron naman itong sapat na liksi, kaya naman niyang gawin yan, pero kung ito ay kulang sa bilis, ay baka abutin na siya ng patama ng kanyang kalaro bago pa man siya makaangat. So sana kahit paano nasagot ko ang katanungan mo. Maraming salamat po muli sa lahat ng inyong panonood sa aking mga videos. Kung ikaw ay may maari pa idagdag, no, dito sa ating topic, o kahit na meron ka nais na itama, inaanyayahan kitang ilagay sa ating comment box. At kung nagustuhan mo naman itong video natin, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, at pakilike mo na rin at i-share ang video na to. At pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. At ito pong muli si Bobby Nasido ng Sabongista TV.